So, tayo sa verse 6. Subalit ito ay nasa iyo, iyong kinamumuhian ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinamumuhian ko rin naman. Yung Nicolaita, ito ay isang Griegong salita kung saan nahati ito sa dalawa. Nikolai at Laiti. No? So kung saan, nangingibabaw, yung ibig sabihin sa Nikolai, at Laiti o Laos, ang ibig sabihin ay pangkaraniwang tao. So base sa base form ng word na ito na Laiti, ito ay nangangulugang pinangingibabawan ang pangkaraniwang tao. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, in-identify na natin na Ecclesia, ang ulo lamang nito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Meron lamang mga elders o yung mga gumulang na sa Panginoon for the sake ng administrasyon, no? Pero most of the time, sila yung pinaka nagsaserve sa Panginoon. Hindi sila yung head, pero sila yung pinaka nagsaserve sa Panginoon. So pare-pares pa rin sila na bahagi ng Ecclesia as a member. Walang mataas, walang mababa. Noon, noong Old Testament, yung naisin ng Diyos ay maging saserdote lahat. Pero dahil nga sa pagsamba sa buyan, wala ng Israel yung qualification para maging saserdote silang lahat, no? Kaya ng panahon na yun, pumili lang ng isang lipi na magiging kanyang saserdote, kung saan ito yung lipi ni Levi o mga Levita. At sila yung nag-carry ng burden para maging ang saserdote. Mga Levita na ito, mga kapatid, throughout the generation, sila yung nag-serve sa temple. Sila yung mga nag-serve in behalf ng buong Israel. Pero nang sa panahon ng Panginoon, naibalik ng Diyos yung kanyang stand. No? Kasi naging righteous na yung tao sa harapan niya. Kaya yung kanyang naisin nung simulan na lahat ay maging mga saserdote niya, ay naibalik sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tayo ay nagkaroon ng access muli sa Diyos, mga kapatid. Naging qualified lahat tayo para maging mga saserdote ng Diyos. No? So, ibig sabihin, walang mataas, walang mababa. Nagkaroon lamang tayo ng secular na pagtulong o pagkilos, yun yung mga elders. No? Pero itong mga elders na ito, supposedly, nagsiserve yan sila, magkakapantay-pantay lang tayong lahat. Yun yung pinaka-basic. No? Dahil yung tao ay nauuwi pa rin sa sistema ng isang kalibitikong kaisipan na at hanggang ngayon pa rin ay pinapractice siya, no? Hindi ko rin naman sila masisisi, no? Kasi sasabihin din naman dito pagdating natin sa Pergamo at sa Thyatira na ipinasok kasi yung relihiyon, isang kalunos-lunos at isang kakalungkot na history ng Ecclesia, no? Sa Pergamo at sa Thyatira. Kaya naihalo yung Judaism sa Christianity. Kaya sa ngayon, ito ay pinapractice ng mga Kristiyano at ito ay mali, mga kapatid. Ito ay isang Nicolaitang pagkilos, no? Pinangingibabawan yung pangkaraniwang mga Kristiyano. Halos lahat, yun yung ginagawa. May mataas at may mababa. Tayong lahat ay may burden na magpursu ng Biblia, no? Kaya nga hindi tayo yung parang Sunday goer lang, hindi dapat gano'n. Every linggo, doon lang uupo, makikinig, tapos okay na. Hindi gano'n, mga kapatid, no? Ito ay hindi tamang klase ng practice bilang Kristiyano. Supposedly lahat tayo dapat ay naglilingkod bilang mga disipulo ng Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay. Ito ay isang normal na Kristiyanong pamumuhay dapat, mga kapatid. Hindi isang Sunday goer lang na kinreate ng sistema ng sanlibutan bilang isang relihiyon. Di ba? O, Panginoong Jesus. Verse 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Eklesiya. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig. Sinalita niya to sa lahat ng churches, sa Efeso hanggang sa Laodicea. Na kasi nga, yung mga Kristiyano, hindi lahat ay may kapasidad na makapasok sa nilalaman ng kanyang pagsasalita dito, mga kapatid. Kaya may proper organ, no? Na dapat meron kang pakinig para madinig mo yung pagsasalita na ito. Dapat may proper organ ka para makapasok ka sa pagsasalitang ito. Dito, mga kapatid, binabalaan na sila sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Nawala na nila yung kanilang pag-ibig. Ito ay isang delikadong kondisyon. Kaya ang Panginoon ay nagsasalita na dapat may pakinig sila para marinig nila yung pagsasalita ng Panginoon dito. Ay siya kung pakakainin ng puno ng buhay. No? Kapag naiwala mo yung pag-ibig mo sa Diyos, nawawala mo rin yung iyong enjoyment sa Diyos, yung connection mo sa Diyos, na tila baga ikaw ay kumakain sa Diyos, na tila baga ikaw ay nagkakaroon ng enjoyment sa Kanya. Pag ito ay naiwala mo, ang iyong kinakain na lang sa Diyos ay mga kaalaman na lang. No? Kaalaman. At ito ay patay sa Kanya. Kaya sinasabi ng Panginoon, pakakainin niya ng puno ng buhay. Diba? Yung puno ng buhay kasi ay naibalik sa tao. Pero dahil naiwala nila yung pag-ibig nila sa Panginoon, naiwala na rin nila yung pagkain sa puno ng buhay. Kaya kapag tayo ay dumudulog sa Panginoon, siguraduhin natin na nagkakaroon tayo ng enjoyment, nagkakaroon tayo ng supply. Sa mga nakikinig dito, mga kapatid, sana nagkakaroon din kayo ng supply. Nagkakaroon kayo ng enjoyment sa loob ninyo. Tayo ay nananatili sa loob ng paraiso ng Diyos. No? Although tayo ay nandito sa lupa, tayo ay nag-i-strive para mag-survive sa lupang ito, pero tayo ay nasa paraiso ng Diyos sa kondisyon na tayo ay kumakain sa Panginoon bilang ating supply, mga kapatid. Amen.